Yan, for today's video vlog nga mga sir ay mag-upgrade nga pala tayo ng wheelset dito sa Honda Click natin na version 3. Ito pala ang RCB ay binili natin sa Shopee worth 6,000 plus yung RB5x14. Tapos bumili tayo ng Sokoyo na disc brake 4 holes. And then bumili rin tayo ng RCB na Pito. Ayan, kulay black. Tapos Beast tire, yung panglikod natin ay 110/70/14. Tapos yung pangharap ay 100/80/14. Tapos kapag gusto ninyong bumili mga sir, magdadrop na lang ako ng link dyan sa baba sa pin comment at dyan sa description box para kapag kinik nyo po yan ay rekta Shopee na po kayo. At bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag niyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para sa tuwing nag-upload po tayo, ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. Mga sir, si Boss Awit nga pala yung mag-install sa motor natin. Ayan. Kapag gusto nyo palang magpagawa dito mga sir, punta lang po kayo sa Ares Camagay. Ayan. Makita nyo agad yung sticker ko. Tapat lang po ito ng ADESA. Ayan pala yung itsura ng RB5 natin mga sir. So ilalagay na yung Pito. Ayan yung may previous siyang pre-Pito. Kaso hindi ko napapalagay yan. Kaya bumili na tayo nito kay Boss Marlon Molina para isang salpakan na lang. Tapos ito palang Beast tire. Pwede kayong bumili dito sa shop. Tapos pag walang available, kay Boss Putay Domo kasi binili ito eh. Ayan. Kasi ito sa Shopee na lang. Ayan. Pero kapag malayo kayo mga sir, hindi nyo po kayang pumunta rito, mag-iwan na lang po ako ng link dyan sa baba. At para ma-deliver po yan nationwide mga sir, no? Boss, baka may gusto kang shoutout. Shoutout din sa mga taga Puerto Galera kawa. Ayun ako sa Pigan sa Puerto Galera. May mga PK. Shoutout bossy. Yun. So yan, dapat ganyan po yung magiging itsura niya. Okay. Yung kwan. Ayan, sa likod yan. So yan, i-unboxing na natin yung Beast tire na 110/70. Ayan, hindi po ito sponsored ng Beast tire Beast tire, baka naman. Ayan, lagi kasi ako nanonood kay Colonel Busita. Try natin itong Beast tire. So dito mga sir, may kanya-kanya po silang skills. So kahit na malapad yung gulong, hindi na tayo magpapamachine kasi malupit tong mekaniko natin pagdating sa mga pag-i-install ng gulong. Ayan, unboxing na rin natin. Ayan, lalagyan muna natin ng langis dito sa bawat gilid-gilid. Ayan, ganyan kagaling si Boss Awit. Wala kang makikitang gas-gas sa mags. Wala kang makikitang bakas ng Manong B. No? Completor ninyo kayo ano?
pumasok na yan. Ay, pumasok yan. Ito, binigay dito. Anong problema? Bibila ko na nakakuha ko lang, sila ko na. Yun. Napakaangas. Ayun mga sir, pakita natin kung may gasgas. Okay, Wala pong gasgas yan ha. Gasgas yan. Nang gasgas yan. Okay. Ayos. Ayan, baka sabihin nyo, in-edit natin, wala pong gasgas yan. Pakita mo boss, may gasgas. Baka boss awit yan. Ayan, bobomba na. Ayan, lalagyan na po ng hangin mga sir. Yung tamang pyesa lang. Kailangan lalabas yung lining dyan. Ganda ng pagkalapad niya, no? Okay. Yun, mga sir, tatanggalin na yung stock mags natin. 500 odo pa lang yan. Para maniwala kayo. Ay, 600 odo na pala. Ayan, no? 601. Mga sir, ilalagay na yung RB5 natin sa likod. Yun ang gwapo. Napakaangas. Okay. Yung nut niyan pareho lang din sa Mio, yung thread niya. Kasi may nut ako doon na gold bolts eh. Pero tatanggalin ko pa yung kulay. Para di na ako bibili. Kasi ang bala ko dito kan puro CNC bolts. Silver. Para babagay siya kasi okay na pagka puro gold eh. Kaya kasi niya yan sa niya. Sabi, ayaw kumabi. So tinagilid ulit kasi ilalagay ulit yung tambutso. And para may idea po kayo mga sir sa mga gustong mag DIY, para matuto din po kayo. Gusto magpa-wiring yan? Ay, gusto nyo magpa-wiring dito? So yun, kakalagay na yung wheelset natin dito sa harap. So yan, yung stock bolts mga sir, hindi pwede to. Kapag bibili kayo ng bolts mga sir, yung flat, etong dialin na lang yung ipapalit ninyo. Eto 20 isa tong mga ganito sir ha. Kasi kapag gumamit kayo yung mataba yung ulo, nasaan yun par? Sasayad kasi yung ulo nun sa shock. Ayan, wag po kayong maglalagay ng mga ganito sasayad po yan sa shock ninyo. Kailangan yung flat yung ulo. And paalala ko lang ulit mga sir
flat po yung ulong gagamitin nyo dito sa disc bolt. So yung pito mga sir, ipaharap nyo po dito sa likod ng disc. Kasi yung nasubukan ko nun, nandito yung barbula niya. Sumasayad po yun sa may shock or sa may caliper. Kaya pag maglalagay kayo, lagi pong nandito. Ayan. Ayun na, tinayuan niya na. Hoy boss. Ayun mga sir, kakabit na. So hindi ko na na-video kasi may kumulong sa atin. So ito na yung itsura niya. Lapad oh. Gwapo na mga sir oh. Ang lapad. Mga sir, nilalagay na. Huwag nyo po kakalimutan nilagay yung mga dust seal mga sir, para hindi papasukan ng tubig dun sa bearing. Okay. Okay na. Yan na yung itsura niya mga sir. So itong 110 by 70 parang ang lit niya tignan. So low profile kasi. Kasi ito yung 100 by 80. So parang ang laki dun sa harap. Ngayon ang gagawin ko, nakita nyo na yung itsura, lipat ko yun siguro tong harap dito sa likod para bumagay siya. So ito na nga yung itsura nung Honda Click version 3 natin mga sir. Hindi lang ako satisfied kasi nagkamali tayo, no? At sarado na yung motor shop na pinagpagawan natin. So yung pagkakamaling ito ay magsisilbing aral sa inyo mga sir. At hindi kasi ako ganong gamay dito sa mga gulong. Ayan, so papakita ko lang sa inyo yung maling nagawa natin, no? At sana kapag nagpalit kayo ng gulong, may apply nyo to mga sir. Kasi ako, ang tawag dun, sinabi na nung mekaniko na dapat yung 100 by 80 sa likod siya. So ang ginawa ko, sinunod ko pa rin yung gusto ko. Siyempre customer tayo yung masusunod. Kaya kinabukasan, ipapalipat ko ulit yung harap, gagawin nating likod. Yung likod, ilalagay natin sa harap. Ayan. Mga sir, kung makikita nyo rito, yung sa likod, 1.6 kasi yung sukat ng rim or yung mags natin. So 110 by 70, naka low profile pero malapad po yung gulong, no? So ayan, low profile po siya, mababa lang yung profile niya. So parang maliit siya tignan. Compare natin dito sa 100 by 80 by 14. So ayan, yung size rim naman natin sa harap ay size 1.4. So parang naging donut yung style niya, no? Gusto ko talagang concept dito sa Honda Click, big tires talaga na pang malaki ang mga gulong, no? Kaya pang long ride setup talaga at pang bangkingan. 3 days later. Ito nga mga sir, umorder pa tayo sa Shopee ng Beast Tire, 110 by 80. Ito po yung ilalagay natin sa likod para bumagay po siya sa big tires. Ayan, pakabit na natin to agad. Sa ordaneta ko pa nabili to mga sir sa Shopee. Ito may binili rin tayo na luxury cover, pang seat cover to sa loob.
Ayun mga sir, in-unboxing na. Medyo malapad siya. Kasi 110 by 80. Libre pa siyang sealant to. Tsaka pito. So ito yung previous niya, may pito to. Tire sealer. Mga sir, nakalag na yung mags natin sa likod. Ayan, yan na lang yung papakalag natin. Tapos papakabit na rin natin to. Bali, itong gulong natin, sinop natin sa top box tsaka sa lowered na shock. Ayan yung motor ng tropa natin, no. Tol, kaway ka. Shoutout kay Boss Aaron Buen Camino. Nabudol, no. Ayun, wala pang 2 days old. Hindi ko man ginagamit. Kasi puro tricycle, nawalan ako ng gana dahil mali tayo ng nabili. Ayun mga sir, kinakalag na. Ayun, di na kailangan ng machine. Ayun na, sinikpat na. Ito yung mga mekaniko natin, kahit sikwatin, hindi mahalata. Tsaka walang dent. Wala kang makikitang manong P. Shoutout kay Boss The Good. So yun mga sir, lalagyan na ulit ng langis dito para madaling pumasok. Konti lang. Kabila niyan. Yan yung size mga sir, 110 by 80. Twenty minutes later. Mga sir, yan na yung tayo nyo. Ang ganda. Talagang lumabas yung tayo ng mags dito mamaya. Ganda oh. Kala mo naka-con ka na rin eh. Big bike concept, no? Okay na. Big tire concept, no? So ito nga mga sir, ito yung kasama sa sinop natin na gulong OKM Racing. Papalagay na rin natin. So hindi ko na ipapakita kung paano ikakabit ng mga sir kasi may tutorial naman tayo dyan. Ayan. So bali maglo-lowered lang ng konti rito. Angas oh. Ito na nga yung itsura nung click natin na version 3 mga sir. So ito nga po yung mags natin, RB5 na size 14. So hindi pa tayo nag-washing. Yung size po nito mga sir ay 110 by 80 by 14. Tapos naka RCB ito. Ganyan po yung lapad niya. Tapos ito na po yung mags natin sa harap. Ayan, 4 holes. Yung sa version 2 po kasi 4 holes po siya. Yung sa version 3 naka 5 holes po siya mga sir, no? So lahat magpapalit kayo dito, pati display. Ayan. So ganito siya kalapad mga sir. So hindi naman po siya sumasayad dito sa araro. Ayan. So papalowered ko na lang siguro itong harap. Papababa ko pa tong tapaludo natin sa harap mga sir para bumagay. So ganito naman yung itsura niya sa harap. Ayan, ganyan po siya mga sir. Napakaangas ng tindig oh. Tapos ikot natin dito.
Ito naman yung shock natin, OKM Racing. So hindi naman po siya sumasayad dito sa gilid. Ayan. Etong baba, pag naka-center stand tayo, hindi na siya nagpi-free wheel kasi sagad na siya dito sa may lupa mga sir. Ayan. Ganyan po siya kalapad. Tapos yung binili natin din sa Ordaneta, ito po yung luxury under seat cover. Ayan. Leather po siya mga sir, oh. So dito pwede mo pang ilagay yung mga barya mo. Ayan. So hindi ko na lang siya double sided dito, no, para hindi masira yung sticker dito. Para kapag gusto nyo tanggalin, dihugot na lang din siya. Ayan. So kasama ko nang binili to dun sa gulong natin sa likod. Tapos ganyan yung itsura niya mga sir pagka malayuan, no. So yung pagtanggal ng sticker natin dyan ay may tutorial din po tayo. In audio. Dito na nga po magtatapos yung video vlog natin sa pag-upgrade ng wheelset. Ayan, RB5 po by 14. Big tires concept, pero slim lang yung mags natin. So RB5 baka naman, RCB. Ayan ang itsura niya mga sir. Mag-iwan na lang po tayo ng link dyan sa baba kapag gusto ninyong umorder mga sir. Ayan, rekta Shopee na po yan mga sir. At ito po yung forma niya sa likod, oh. Ayan. At wag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo, ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.